Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling unang biyernes ng taong 2023, LFF, last First Friday. Biyernes, araw ng mga deboto ng pinagsamang kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mainit na palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ngayong huling unang biyernes ng taon na ito. No? Sabihin nga natin ng malakas, mahal ako ng Diyos. Alam nyo, ang pag-ibig ni Lord parang isang puno. Araw-araw mang may nalalagas na dahon, mananatiling nakatayo habang panahon. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang puno araw-araw nalalagasan ng dahon, pero nananatiling nakatayo. Marami ng taong nagwakas, pero ang pag-ibig at awa ng Diyos hindi pa rin kumukupas. Bago po matapos ang taong ito, tandaan ninyo, paniwalaan ninyo, panghawakan nyo pa rin, mahal kayo ng Diyos. Palakpakan muli natin ang pag-ibig ng Diyos, pero para sa atin. No? Paalala nyo rin po yan sa katabi ninyo. Sabihin sa katabi, mahal ka ni Lord. Maganda ngayong umaga yan. Pero baka sabihin nyo sa akin, talaga ba, Father? Mahal ako ni Lord. Bakit may sakit pa rin ako? Bakit hindi pa rin kami gumagaling? Mahal ako ni Lord. Bakit hindi pa rin ako makahanap ng trabaho? Bakit wala pa rin akong trabaho? Abay, kung maghapon ka lang nakahilata dyan, talagang wala ka makikitang trabaho. Mahal ako ni Lord. Pero bakit hindi pa rin akong napipili? Bakit hindi pa rin ako nananalo? Pila ako ng pila araw-araw. Mahal ako ni Lord. Bakit parang ang lungkot-lungkot ko pa rin? Mahal ako ni Lord. Bakit mahirap at magulo pa rin ang buhay ko? Mga kapatid,
Maniwala ka sa lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng yan, nandun pa rin ang pagmamahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa iyo kung hindi ka lalayo sa Kanya. Kung hindi ka magbabago sa Kanya. Katulad po ng pangitain sa unang pagbasa ni Propeta Daniel, katulad ito ng pangitaing sinasabi niya tungkol sa maraming nilalang na may iba't ibang anyo, kakayahan at kapangyarihan, pero may limitasyon pa rin. May hangganan. At ang taong nakasakay sa ulap na bumababa at nakisama sa mga nabubuhay para mamahala, para maghari magpakailanman. Ito ang mas dapat mong tinatandaan. Ito ang mas dapat mong pinaniniwalaan. Anumang kayamanan, anumang kagalingan, anumang kapangyarihan, o kahit anumang kabutihan ng tao sa mundo, makinig po kayo. Pwedeng magbago. Pwedeng mabawasan. Pwedeng mawala ng tuluyan. Pero, kaya naging tao ang Diyos. Kaya may taon-taon tayong pagdiriwang ng pagsilang ni Kristo. Malapit na. 24 days to go. Kaya may taon-taon tayong pagdiriwang ng Pasko para maalala natin kung paano ipinakita ng Diyos sa gawa ang pagmamahal niya. Pinasok ng Diyos, pinasok ng Poong Nazareno ang buhay ng mahihirap na tao. Pinasok niya ang buhay ng mga nangungulila, ng mga minamaliit. Pinasok ni Kristo ang buhay ng mga may sakit at kahit ng mga makasalanan para ituro sa ating hindi lang sinasabi, hindi lang ipinagsisigawan, ang mahal kita dapat ipinapakita. Dapat ipinaparanas. Nung isang araw, Miyerkules, sa tulong po ng mga dinadala ninyong donasyon at mga binibigay ninyong donasyon, kayo mang nasa ibang bansang nasa online, nagpapadala rin po sila dito sa Quiapo. Pinansyal na tulong, material na tulong, mula po sa inyong mga donasyon. Nung isang araw, nabigyan natin ng maagang pamasko ang mga kapatid nating Aita. Umakyat po kami sa 3 bundok ng mga Aita sa Porac, Pampanga, sa Kamyas, sa Sapang Uwak, at sa Villa Maria. At habang nagbibigay po kami, habang inaabot ko yung inyong mga pinabigay na biyaya, habang yung iba ang sinasabi, thank you Father, thank you Among, may isang matandang babae, pag-abot ko ang sabi niya sa akin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging mapera. Hindi mo kailangang magkaroon ng posisyon, ng uniforme. Hindi mo kailangang maging kilala para matuto kang magmahal. Gustuhin, gawin mo lang sa abot ng iyong makakaya. Hindi na ikaw, Diyos na ang kanilang makikita at maaalala. Kaya kung babalikan natin ang Ebanghelyo, kung may isang aral tayong dapat baunin mula sa kwento ni Jesus sa Ebanghelyo, ito yon. Huwag natin masyadong kinakatakutan ang mga bagay na wala pa.
ang mga bagay na hindi pa. Pinaghahandaan, pero hindi kailangang katakutan. Hindi ka dapat magpauto, magpasira sa anuman at sinuman na magsasabing matatalo ka lang, mahihirapan ka lang, magiging kawawa ka lang sa huli kapag ipinagpatuloy mo ang pagsasabi ng totoo, ang pagtulong sa kapwa, ang pagmamalasakit sa ibang tao. Huwag kang magpapauto. Huwag kang magpapatalo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong huling unang Biyernes, ngayong huling buwan ng 2023, may ilang araw ka pang binibigay ng Diyos. Una, para muling umasa, para uling maniwala na ang hindi magbabago, ang hindi matatapos ng pag-ibig ng Diyos ang laging magliligtas sa iyo. Pangalawa, para gawin, para ipakita mo sa gawa ang mahal kita sa isa't isa. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos, hindi magbabago yan. Magmahal tayo katulad ng Diyos. Unti-unti, magagawa natin yan. Amen.